magandang umaga po sa ating lahat at sa ating Panginoon. Tayo po ay mag-uumpisa na. Handa na po ba tayong purihin at sambahin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan? Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. We praise you, glorify you, Panginoon. We magnify your name, O God. Lord, maraming salamat dahil kami dinako mo sa lugar na ito, Panginoon, na taglay ang kagalakan na nagmumula sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, O God. We pray na patuloy mo pong pakalinisin ang aming mga puso, O God. Ano man po na mga karumihan at katiwalian na nagawa namin sa mga nagdaang linggo, Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ang aming Diyos na buhay, tapat magpakailanman, na handang magpatawad sa lahat ng mga nagagawa naming kasalanan. Kung kami, Panginoon, ay hihingi ng tawad sa inyo, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa kalinisan ng puso, upang kami, Panginoon, ay makaawit, makapuri, makapagsamba sa inyo sa umagang ito, na taglay ang kagalakan at makarating sa inyong kabanalan ang aming mga pagsamba, O God. Maraming salamat, Lord, sa inyong biyaya at grasya at habag, sa inyong pag-ibig, Panginoon, na taglay namin ang kalakasan sa umagang ito, O God. We pray, Lord, na pangunahan mo po kami sa lahat ng aming gagawin, sa aming mga awitan, Panginoon, pangunahan mo ang aming song leader at mga backup singer, maging ang mga musician, O God. Thank you for the knowledge and wisdom na patuloy na binibigay mo sa kanila upang magamit mo sila sa inyong iglesia, O God. Maraming salamat din po sa aming pastor na maghahatid ng iyong mensahe, O God. Nawa, Lord, ay maipahayag niya ang iyong mga salita na taglay ang kapangyarihan na nagmumula sa inyo, Panginoon, at karunungan at katalinuhan upang ito'y maunawaan namin at ito'y malakaran namin sa araw-araw ng aming buhay, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, we pray also, Lord, sa lahat ng wala pa po dito, O God. Linisin mo po ang kanilang daraanan upang makasama namin sila sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa inyong banal na presensya, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makakapagsamba sa inyo na alam namin na kasama ka, O God. Ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga karamdaman, ano man ang mga hindi magandang nangyari sa buhay namin sa mga nakaraang araw, O God, na ito ay papalitan mo ng kagalakan sa umagang ito, Panginoon. Kami ay aawit sa iyo, nataglay ang sigla, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na buhay, tapat noon, ngayon at magpakailanman, O God. Sa iyo po ang papuri at karangalan, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin ang Panginoon. Ang lahat po na nagmamahal sa Diyos ay bigay ang malakas sa palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Tunay nga, Lord, na Ikaw lamang aming papupurihan, sasambahin. Purihin ang Panginoon. Tunay nga ang ating Panginoon, ang number one sa ating buhay. Amen! Ikaw lamang ang pupurihin ko, ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Pangamba ko'y mawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo'y pangahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin
sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo. At sa aming buhay, Sa aming buhay. Yes, Lord. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only You're one. the only one. Amen, Panginoon. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Ako ay tinulad mo Sa akin lang. Lilipad ng lilipad sa presensya mo. Kagalakan mo'y kalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. At sa aming buhay, Sa aming buhay. opo, Panginoon, ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay. Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Minsan pa, problema may dumating, problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Amen. Purihin ka, Panginoon. Mga pangako mo, Panginoon, ang aming kalakasan. Hallelujah, Lord. Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon sa pamagitan ng mga makalangit na awitin, mga papuri, pasalamat at pagsamba. Maraming salamat, Panginoon, sa tapat at dakilang pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, sinasamba. Hallelujah, Lord. Kaluwalhatian, kataas-taasan, ikaw ang Panginoon. Kamangha-mangha, kay ganda-ganda, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata, ako'y malinis na. Pagmira ni Jesus,
nakikita. Makapangyarihan, magpakailanman, ikaw ang Panginoon. Walang hanggang Ama, lagi kang kasama, ikaw ang Panginoon. Binigay mo ang lahat, Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, tinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus yung nakikita. Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus yung nakikita. Ikaw ay pinako sa krus ng Kalbaryo. Pag-ibig mo wagasang naghari, binigay mo ang lahat, binigay mo ang lahat. Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus yung nakikita. Diyos, sinibig mo ang isang tulad ko. Tinawag mong anak, itinabi sa piling mo, at sa iyong mga mata ako'y malinis na, katwiran ni Jesus yung nakikita. Hallelujah, Lord. Diyos Ama na nasa langit, maraming salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang kami ay maligtas. Hallelujah, Lord. Sikat ng araw, pagmamahal mo'y dama, sa ilalim ng init ng iyong mga kamay. Anumang pagsubok o hamon ng mundo, hindi mahiwalay sa pag-ibig mo. Kung manghina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko.
Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Paglipas ng araw, liwanag mo'y tanglaw. Sa bawat kilos mo ako ay nasa isipan. Kung mangina man minsan, alam kong ikaw ang sandigan. Pag-ibig mo, Pag-ibig mo, kalangit yes Lord. mo, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo ang nakikita. Kay ganda, kay ganda. Sa bawat araw may pag-asa, sa iyong gawa ay umaasa. Kay ganda, pag-ibig mo. Pag-ibig mo. Hindi magbabago. Pag-ibig mo. Wagas ito at magpakailanman. Pag-ibig mo. Sa pagdating ng umaga, pag-ibig mo ang nakikita. Kay ganda, kay ganda. Sa bawat araw may pag-asa, sa iyong gawa ay umaasa. Kay ganda, pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Pag-ibig mo, pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Ating iangat ang ating mga papuri, pasasalamat sa buong linggong nagdaan. Panginoon, tunay nga Lord, ang tapat at dakilang pag-ibig mo ang patuloy na yumayakap sa bawat isa sa amin. Mga Panginoon, hindi po kami karapat-dapat sa inyong harapan dahil sa tapat at dakilang pag-ibig mo, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Sino man lumapit sa Kanya, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya Lord, sa mga taon pa na darating sa aming buhay, patuloy Lord na kayo ang siyang maghari sa bawat isa sa amin. Patuloy Lord na ang aming tuon at pansin ay sa inyo lamang po, Panginoon, nakatingin. Ang aming tiwala at pag-asa ay sa iyo lamang po namin iniaangat. Dahil kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Diyos ng mga Diyos at mga hari ng mga hari. Kaya Lord, pakinggan mo ang aming mga dalangin. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming matataas na papurit, pasalamat at pagsamba
sa tanging pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo, ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Pag-ibig mo, kalakasan ko, hindi nagbabago. O Diyos, pag-ibig mo, ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago. Higit sa kailangan ko, Panginoon, ay buti mo. Ibigay po ang malakas na papuri at pagsamba sa Diyos na buhay. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tunay na ang pag-ibig lang ng Panginoon ang ating kailangan. Ano man ang mga ups and down, ano man ang mga sitwasyon natin. Magtiwala tayo sa Panginoon dahil may darating na isang magandang umaga dahil siya ay tapat na nagmamahal sa atin. Kaya ngayon po, ihanda natin ang ating mga sarili sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. Hinihingi ko po na kung pwede, i-mute muna po natin ang ating mga cellphone para wala pong makaagaw ng biyaya ng Panginoon na ating matatanggap sa umagang ito. At ang mga bata po ay meron po tayong Sunday School. Pwede po tayong pumunta doon sa conference room para po ma-assist tayo ng mga kabataan. Ngayon po, ihanda na po natin ating mga puso upang tanggapin ang salita ng Panginoon na ihatid po ng ating mahal na pastor, Pastor Archie Rizos. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Thank you, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, good morning po. Sumaatinawa po ang kapayapaan ng ating dakilang Ama. Ngayon po ay Abril na at sa mga susunod na araw ho ay gugunitain ho ng dati nating pananampalataya yung pong Semana Santa na tinatawag natin o Holy Week. Bagaman ang itinuturo ko po sa inyo yung biblical meaning, yung kahulugan. Okay? Marami po sa atin, alam natin po yan, na ito po ay tradisyon ng mga Pilipino. Kaya marami po sa atin, nung nakaraang panahon ho, nagpapabasa. Meron po mga kapatid na katulad ngayong araw po na ito ay palaspas po ngayon. Kaya kung napapansin nyo po sa maraming simbahan ho ngayon, nagbebenta po sila ng pong mga palaspas na tinatawag. At yan nga po ang gusto ko pong bigyan o pagtuunan ng pansin po ngayon. Ano ba yung kahulugan ng palaspas na yan? Kasi yan po ay something na ginagawa ng tradisyon po natin, pero may mas malalim na kahulugan po yan sa Biblia. Gaya naman nung nakaraan pong Pebrero 22, itinuro ko po sa inyo sa Bible Studies ang kahulugan po ng Ash Wednesday. O ano po yung nilalagay sa noo, no? Pero hindi natin isinasagawa yon kasi mas mahalaga po sa atin yun pong kahulugan, yun pong aral tungkol po doon. Kaya para sa akin po, no, mga panlabas na anyo na lang ho yun. Hindi po yun kailangan sa kaligtasan, hindi po nagagalak ang Diyos kung tayo may gumunita noon o kaya nan tayo po ay bumili ho ng palaspas. Alam niyo ho, medyo 50 pesos ho yata isang palaspas ngayon, kapatid. Ano ho, baka huwag kayong magagalit kung may mga negosyo ho kayong palaspas ngayon dito ho, no? Yung iba nga ho, pag maganda-gandang klase po, lalo na yung galing sa Palmera, abot ho yan ng mga 100 po, minsan mga 250 pesos po. Kaya ako po'y nagagalak para sa mga negosyante nating kababayan kasi pagkakataon naman po nila rin na kumita ngayon, ano ho, at lalong-lalo na minsan ho, dala-dalawa negosyo ho niyan meron pong binibentang suman sa Ibos at pagkatapos ho, yung palaspas, ang ginagawa ho kasi dyan, pagkatapos po ng selebrasyon nila ngayon, iipunin ho yan. Ilalagay po sa mga pintuan ng bahay yan. Alam na mga iba sa inyo yan At susunugin po ng pari yan para sa susunod na Ash Wednesday, yan po ulit yung ilalagay dito sa noo.
Pero ano ho ba yung kahalagahan niyang palaspas na yan? Ano ho ba yung mensahe na ibinibigay sa atin ng Panginoon when it comes po dito po sa tinatawag nating matagumpay na pagpasok po sa Jerusalem? Matagumpay na pagpasok. Kasi yan po yung kahulugan nito pong tinatawag nating palaspas. Ginamit po yan eh. Ginamit yan, yung mga palms, nung pumapasok si Kristo at wine-welcome po nila si Jesus, sila po'y nagwawagayway ng mga palaspas po. Kaya, gaya po ng ating in-announce, unang linggo po ngayon, sana po nakapagdala kayo ng mga maliliit na baso o kopita at gayon din naman po ng tinapay ninyo dahil matagumpay din nating isasagawa po ang atin pong pag-alaala sa banal na hapunan. Kasama din naman po ang announcement natin na sa Biyernes Santo po, meron po tayong film clip na gagawin po dito. Ito po ay isasagawa natin ng alas 4 po at mayroong konting salo-salo ho. Kaya bigyan natin, pagtuunan natin ng panahon. Kahit na po Semana Santa po, sa Biyernes Santo ho, pumunta ho kayo rito. May kaunti po tayong merienda. Alas 4 po para hindi masyadong mainit ng hapon. At meron tayong magandang papanoorin tungkol po sa Biblia. Kaya sana po inaasahan namin ang pagpunta po ninyo at maunawaan natin ngayong umaga po na ito kung ano po itong matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Bagaman binabati ko po ang lahat ng mga kapatiran po natin na nakatunghay po live ngayon. Ang lahat po ng mga naririto, palakpakan nga po natin ang Panginoon. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Thank you po sa Panginoong Diyos sa inyo pong pagtunghay at kayo po ay malugod namin po na wine-welcome dito po sa Peace of Harvest. Bago natin simulan ang aral na ito, tayo po yumuko muna at tanggapin natin po ang basbas at ang magandang plano po ng Diyos ngayong umaga na ito na atin pong maunawaan ang kanyang mga banal na aral. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sapagkat dinako niyo po kami sa lugar na ito, malakas, walang anumang alalahanin, patuloy po na ligtas sa anuman pong kapahamakan, mabibigat na karamdaman, at kami po ay tinakda ninyo makapagbigay ng papurit pa sa salamat po at matutunan ang inyong mga banal na salita, lalo tigit po ito po ay malakaran namin sang-ayon po sa iyong banal na kalooban. Salamat sa lahat ng mga nakikinig po online. Pagpalain niyo po sila na maging matabang lupa ang kanilang mga puso at gayon din naman po ang mga nasa on-site ngayon na patuloy silang mabless po sa mga aral na ito, dakilang Ama namin. Sa pagpasok po ng bakasyon na ito sa Semana Santa, makapagpahinga po ang bawat isa, lalo tigit po makapagnilay-nilay po sa inyong mga salita because we have enough time right now, Panginoon, na makapagpapahinga po kami upang ikaw po ay muli naming alalahanin po, lalo na sakripisyo niyo po sa krus ng Kalbaryo. Kaya maraming salamat po sa umaga na ito. Patuloy na hinihiling namin ang kapangyarihan niyo po magbigay ng karunungan sa amin, sa lahat ng pag-aaralan namin na ikaw ang maihayag, ikaw ang maitampok po, ang pag-ibig mo pong umiral sa puso namin upang ang kapahayagan na ito ay magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Banal na Espiritu, dakilang guro namin, ang mataas na papurit pagdakila ay tangi sa iyo lamang sa banal na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Alam niyo po yung sinasabi dito po sa matagumpay na pagpasok po sa Jerusalem. Ito po yung pagkakataon, siguro kung binabasa natin yung Bible po, makikita natin si Jesus. Mga last moments ng buhay ni Jesus ito. Kumbaga po, ito po ay mga 3 araw bago siya patayin. Pero makikita niyo po how the people would welcome him, kung paano po siya papasok ng matagumpay. At sa umagang ito, nais ko pong mag-iwan ng katanungan sa inyo. Yung Jerusalem ba ngayon ay handang magbukas ng kanyang puso? Yung mga Jerusalem ba ngayon ay handa pong tanggapin si Jesus at makapasok ng matagumpay po sa Jerusalem? Yung panibago po o yung makabagong Jerusalem na tinutukoy po ngayon sa banal na kasulatan. Babalikan po natin yung katanungan na yan mamaya po sa pagtatapos ng ating aralin. Handa ba ang Jerusalem ngayon na papasukin at matagumpay na dumaan po at pumasok si Kristo sa ating mga puso? Kaya po ang aral na ito, nakikita nyo po ang daming palaspas ngayon, pastor. Talaga hong every church po na makikita ninyo, doon po sa pinanggalingan natin, tradisyon ho yan. At yan babasbasan ho yan. Lalagyan po yan ng holy water mamaya po. Kasi nga po, ipandi-display yan. Mahilig ang Pilipino ho sa mga sa mga alamat, napakahilig natin sa mga agimat, sa mga paniniwala o pananampalataya na kung minsan po'y labas na sa paniniwalang biblikal. Okay? Sabi po nila, pagka po yan nabasbasan, nilagay nyo sa pintuan,
hindi na ho papasok yung masasamang espiritu po. Pero ganun ho ba talaga yung kahulugan ng palaspas? Pagka ho yan po inabasbasan po ninyo at inilagay nyo po sa inyong kwarto ho, hindi kayo papasukin ng anuman ho mga masasama ho na mga maligno. Totoo ho ba yon? O kaya ho pagka ho yan po ginamit po ninyo at yan po binenta ninyo, kikita kayo ng malaki. Totoo ho ba yon? Oo, mahal ho yan 50 pesos po, isang piraso po niyan, pag maganda-ganda po, aabot kayo ng 300. Ano ho? Maaari ko bang malaman, sino ho yung nagnegosyo dati niya ng palaspas po dito? Meron ho ba nagbebenta rito? O kaya po, wala hong masama roon, kasi bahagi po yan ng, in fact ho, may tindahan ho ako ng palaspas. Totoo ba, Pastor? Binibiro ko lang kayo. Tinitignan ko lang kung ano reaction nyo po. Siguro kung magbebenta ako ng palaspas gagawin ko na lang hong suman sa ibos. Kasi pwede rin ho yung yung dahon nun gamitin sa suman. Pero ano ho ba yung kahulugan? Kasi winagaywa yung palaspas, itong mga dahon po, yung mga palms, At dito po sa talata ng Lucas 19:28 hanggang 40, in the book of Luke, chapter 19, verse 28 to 40, makikita natin ho yung kahalagahan yan. Kaya inaanyayahan ko ho kayo, magdadala kayo ng Bible ninyo. Katulad niyan, hindi ko na makita masyado yan. Kaya kung may Bible po tayo, buksan ho natin sa aklat po ng Lucas, dito po sa 19:28 hanggang 40. Nandito po ang title po, ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. So we start in the book of Luke, chapter 19, verse 28. Ganito po ang isinasaad po ng Biblia. Pagkasabi nito, ay nauna si Jesus papuntang Jerusalem. Nang malapit na siya sa Bethfage at sa Betania, sa bundok ng mga olibo, ay isinugo niya ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nagsugo po si Jesus ng dalawa sa kanyang mga alagad. Dito po sa verse 30, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon at sa pagpasok dooy matatagpuan ninyo ang isang batang asno. Ano po yung asno? Donkey. Maliit na kabayo ho yan. Donkey, Matatagpuan ninyo ang isang batang asno na nakatali. Hindi pa iyon nasasakyan nino man at kalagan ninyo ito at dalhin ninyo. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo iyon kinalagan, sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon. Next slide please. Tingnan natin. Sabi po dito sa verse 32, lumakad nga ang mga inutusan at natagpuan nila ang asno ayon sa sinasabi ni Jesus. Habang kinakalagan nila ang batang asno, ay tinanong sila ng mga may-ari nito, bakit ninyo kinakalagan iyan? Kailangan po ito ng ating Panginoon. Ang tugon po nila, verse 35, dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya'y pinasakay nila at habang siya'y nakasakay sa asno, habang siya'y nakasakay sa asno, inilatag naman ng mga tao ang kanilang mga balabal sa kanyang dinaraanan. Nang siya'y malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa tuwa ang mga alagad niya at malakas na nagpuri dahil sa mga kahangahangang pangyayaring kanilang nasaksihan. Sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit at papuri sa kaitaas-taasan. Sinabi naman sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad, at sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga batong ito ang sisigaw. Purihin po ang Panginoong Diyos. 3 araw ho bago mamatay ang ating Panginoong Hesukristo, ipako po siya sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay nagkaroon po ng pagkakataong makapasok sa Jerusalem. At gaya ng kanyang iniutos sa kanyang dalawang alagad, kalagan ninyo itong asno na hindi pa nasasakyan. At pag tinanong kayo ng may-ari, sabihin ninyo sa kanya, pinapakuha ng Panginoon. Kaya ho, ganun ang nangyari, kinalagan nila, tinanong ho, sinabi po na ang asno po ay pinapakuha ng Panginoon at ibinigay naman ito ng may-ari sa kanila. Nilagyan nila ng balabal at ito po'y pumasok. Ang mga tao po ay nagsigawan, natuwa po, sumamba kay Jesus at ang lahat pong naroroon nagwagayway ng kanilang mga palaspas
At ang sabi po ng Panginoon, ang sabi po ng mga tao, kalwalhatian sa Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya ano yung nakikita natin dito na napakagandang mensahe ng ating Panginoon? Ano? Hindi lang ho yun pupunta tayo ho sa simbahan. Bibili kayo ng palaspas. No? Hindi po ako tutol doon. It promotes tourism. Maganda po yan. Marami pong mga dumadalaw pagka mga Semana Santa ng mga turista. Dagdag kabuhayan sa mga Pilipino. Walang problema po at nakakatulong tayo sa mga bibili po niyan. Pero ang dapat na mas mahalaga po nating tanggapin, ano po yung mensahe ng palaspas? Ano po yung kahalagahan nito kahit hindi kayo bumili, kapatid? Ano ho? Pagka nakuha nyo yung kahalagahan nito at yung mensahe po, napakaganda ng title, ano? Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Pag nakuha nyo po yun, papasok yung aral ni Jesus, ito po'y magiging matabang lupa, mamumunga po maka 100 beses. Ano-ano yung mga katotohanan kaya na ipinagkakaloob sa atin ngayon ng banal na kasulatan ng Diyos? Ano ho? Napansin nyo po yung sinasabi kanina. Ikay sabi niya sa kanyang 2 alagad, lumapit kayo doon po sa may batang asno. Kunin ninyo yung asno at pag pinatanong sa inyo, bakit nyo kinukuha yung asno? Sabihin nyo, pinapakuha ng Panginoon. Minsan naging controversial po yung verse na yan. Marami pong mga tumitira sa Biblia, lalo na hindi natin kaiba yung pananampalataya, nasabi niya, kayo ang Panginoon pala yung nagtuturo ng pagnanakaw. Sapagkat hindi naman po sa kanya yun, kinalagan po yung asno, at biro mo, tinuruan pang magnakaw yung 2 alagad. Ako kaya halimbawa gumawa nun, halimbawa pumunta ako sa palengke, at padalhin ko po yung misis ko doon. Sabi mo, kumuha ka ng 3 kilong baboy o kaya 3 kilong baka. O ngayon kay Semana Santa, walang masama ho pag kumain kayo ng karne, kapatid. Baka ho, sinusunod nyo pa rin ho yung paniniwala na, Pastor, kakainin lang namin ho, isda. Pwede naman maganda ho yun. Pero kahit na kumain kayo ng karne, kung ano yung biyayang nasa hapagkainan, lahat ng pagkaing pinagpasalamat po ay mabuti sa harapan ng Diyos. Amen? Wag niyo pong sasabihin na, Pastor, hindi ako maliligo ngayong Biyernes Santo. Tatandaan niyo, a-attend kayo ng church. Malaki hong problemang gagawin niyo pag hindi kayo maligo ng Biyernes Santo. Kaya mag-aamoy araw tayo, napakainit na nga ng panahon. Kaya pagdating ng Biyernes Santo, ang lahat ng mananampalataya maliligo. Amen po ba? Wala pong hindi magsasabi po sa kanyang sarili na, Pastor, ayoko maligo. Bakit? Patay ang Diyos. Patay ho ba ang Diyos pag Biyernes Santo? Lalo tigit po, baka meron pong gumagawa dito ng mga agimat pa. Pagdating po ng alas 12 ho, Pastor, gusto namin mag-alay lakad ng Thursday. Sige, parang exercise ninyo, papunta ng Antipolo. Pero kayo na lang ho. Huwag niyo ho kung isama doon. Quezon City pa ako maglalakad. May mga nagpaplano ho ng mga kapitbahay kami, lalakarin Antipolo. Isasama po ako. Sabi ko, hindi ko na kaya ho yung ganung kalayo. Sobrang layo nun, kapatid. Pero kung gusto nyo ho, for the sake na gumanda kalusugan ninyo, magdala kayo ng trucks. Ang bawat mapupuntahan nyo, bigyan nyo po. Ano yun Thursday ho yun. Yata kung di ako nagkakamali ho O kaya gusto nyo mag-outing. Walang problema, kapatid. Ito yung pagkakataon makapagpahinga buong pamilya Amen po ba yun? O kaya gusto nyo ho ng maghanda ho ng masasarap na merienda ho. Sana pagdating ng Biyernes, sinong gusto ng bilo-bilo rito? Ayaw nyo. Ano gusto nyo? Lechon. Biyernes Santo. Di ba masarap yun? Mainit na bilo-bilo halimbawa. O kaya meron tayong kakainin. Pero alam nyo, kaya naging controversial yung sinasabi ko. Biruin nyo ba naman sabihin ng mga iba pong hindi naniniwala sa Biblia, nagtuturo ang Panginoon ninyo na magnakaw. Kasi sinabi niya, kalagan ninyo yung asno. Totoo naman hindi naman talaga sa alagad yun, At pag nagtanong, Panginoon, baka ma-charge kami ng pagnanakaw nito Anong sasabihin namin? Sabihin nyo, pinapakuha ng Panginoon. Gawin ko kaya yun, Marlene, kumuha ka ng 3 kilo ng karne doon sa palengke. Pag sinabi, bakit kayo kumukuha? Pinakakuha ni Pastor. O kaya pumunta siya, halimbawa pumunta po siya sa displayan ng mga ng mga sasakyan. Marl, kumuha ka ng Ford Raptor. At pagpunta mo roon, sabihin mo, pinapakuha ng asawa mo. By the way, hindi ko kayo tinatakdaang regaluhan nyo ako ng Raptor, mga kapatid, Ang sinasabi ko lang po sa inyo, talagang makukulong ako noon pagka sinabi ko sa asawa ko na kumuha ka ng Raptor po nang hindi naman namin binabayaran. Kasi hindi namin pagmamayari yon.
Pero tanungin ko kayo, nagnakaw ba si Jesus doon? Bakit ho? Pwede ba sabihin ng Panginoon, ngayong gabi kukunin ko na buhay mo? Pwede ba niyang sabihin ho yun? Bakit hindi tayo pwedeng tumutol? Dahil unang-una sa lahat, tignan niyo mga kapatid, ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Can we say amen? Ang ganda nung tinuturo doon, ano ho? Huwag niyong gagawin ho yun. Pinapasabi ho ng pastor namin, kunin namin yan. Makukulong ho kayo. Hindi akin ho yun. O kaya sabihin nyo, napakaganda ho kasi nung lupain, kaya pinakukuha nung misis ko. Sino nagsabi? Misis ko na nagustuhan niya lang. Bayaran nyo muna. Pero bakit hindi kinakailangan magbayad ng Diyos? Ang sabi po dito, ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Sabi po ng Lucas, dito po sa 28:31 ho ng Lucas, pagkasabi nito, nauna na si Jesus papuntang Jerusalem. Nang malapit na siya sa Betfage at sa Betania, sa bundok ng Olibo, isinugo niya ang kanyang 2 alagad at sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok dooy, matatagpuan ninyo ang isang batang asno na nakatali. Hindi pa iyon nasasakyan nino man. Kalagan ninyo at dalhin ninyo sa akin. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo iyon kinakalagan, sabihin ninyo, kailangan iyon ng Panginoon. We cannot deny the fact po sa pagpasok ni Kristo dito po sa Jerusalem. Hindi isang ordinaryong pagpasok. Ito po isang matagumpay na pagpasok. Tinuturuan tayo na maski po yung kaliit-liitan po na asno, maaring yun po sa paningin ng iba po pagnanakaw. Ang Diyos ay nagtuturo ng pagnanakaw. Pero nais ko pong iparating sa inyo, ang buhay mo kapatid, ang lahat ng tinatangkilik mo, ang lahat ng ginawa ng Diyos, ang sabi po sa Biblia, ay ginawa para sa kaluwalhatian ni Jesus. Kaya nga kung saan nagmemay-ari ng buhay, ano ba naman ho yung isang asno ho na batang-bata kunin ng Panginoong Diyos. Hindi po sa nananakot ako, ano ho? Maski ang buhay natin, wala tayong control po dyan. Gaya ng sinasabi din po, dito po sa talata po ng aklat ng Lucas sa 12 po. Sabi ng mayaman doon, wala na akong gagawin sa buhay ko kasi magpapakasarap-sarap na lang ako, no? Iipunin ko na lang yung napakarami kong mga kayamanan sa kamalig. Kakain na lang ako, magpapakasaya-saya na lang ako, at lahat ng bagay po ng kasiyahan lalakaran ko na. Pero sabi ng Panginoon, you fool, hangal ka, because we lack the wisdom, we lack the foresight po, no? Meron tayong kakulangan sa pag-iisip na hindi natin kinikilala na ang Diyos ang may-ari ng buhay natin. Na anytime po, pwede pong sabihin ng Diyos, anak, pag-graduate na kita, ha? Anak, mamaya darating na ako, ha? Anak, mamaya po, may mga bagay na kukunin na ako sa iyo. Kaya nga, dapat nating tanggapin po. Hindi po yun mabigat dapat sa isang Kristiyano. Lahat ng bagay po ay pagmamay-ari ng Diyos. Tignan niyo po ang isang talata ng Biblia sa aklat po ng Juan. Dito po sa aklat ng Juan, ito po kasi yung binabalik-balikan ko po ngayong Holy Week. Sana mag-synchronize tayo, magkapare-pareho ho tayo. Yun pong Book of John, pag Holy Week po, tinatapos ko po yan, yung Book of John. Kasi nandito yung istorya talaga ni Jesus binabasa ko po yung mga unang talata. Na-remind na naman po ako, dito po sa aklat ng 1, 1:3 hanggang 4. Kasi sinabi po natin, ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Are there any supporting verses in the Bible? Nais kong iwan sa inyo mga talatang ito. Sabi po ng aklat ng Juan, 1:3 hanggang 4. Pakinggan yung mabuti kapatid. Ang sabi ng John chapter 1 verse 3 to 4, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Kaya nga sabi po sa kanya ng mga disipulo po, lalong-lalo na si Pedro ho, tinanong ni Jesus, nakita ninyo, marami nang umiwan sa akin, di nila matanggap yung aral. Iiwan nyo na rin po ako, sabi ni Jesus na gano'n. Ano po sabi po ni Pedro? Hindi kailan paman, Panginoon. Paano pa po kami iiwan po o hihiwalay sa inyo? Nasa inyo po ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Meron pa ba tayong pupuntahan bukod kay Kristo? Wala na. Meron pa ho ba kayong pwedeng pag-asa maliban sa Diyos? Wala na. Ang sabi po ng talata ng Biblia, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya at walang anumang nilikha na hindi sa pamamagitan niya.
lahat ng atoms, lahat ng molecules, lahat ng pera ninyo, lahat ng kamag-anak ninyo, pati yung buhok nyo, sabi ng Biblia, bilang niya. Yung maya, hindi pwedeng mahulog nang walang kapahintulutan ng Diyos. Yun pong araw, pwede niyang pahintuin. Yung mga buwan po, pwede niyang wasakin, sirain yan, kailanman gusto ng Panginoon. Eh yung maliit na asno po, hindi niya mahingian po ng pabor, na pag tinanong, bakit yung kinakalagan yung batang asno? Simple lang yung sagot ng Panginoon, pinapakuha ng ating Panginoon. Makakatutol po ba tayo pag dumating yung panahon po na, Panginoon, ayoko po ng ganitong buhay. Ang gusto ko po, yung dapat po nais ng puso ko. Ang sabi ng Biblia, may karapatan ba ang palayok o ang putik sa magpapalayok? Wala. Sabi po ng aklat ng Isaias, may karapatan ka ba na sabihin mo doon sa magpapalayok, gusto ko ganito ang huhubugin mo, gusto ko ganito po ang lalabas sa akin, gusto ko maganda akong pinggan o maganda akong palayok? Wala. Kung ano ang gusto po ng may-ari sa atin, yun po ang masusunod. Amen po ba? Kaya alisin natin sa ating mga isipan, lalong-lalo na maganda po yung palaspas na yan Pinapakita po sa atin yan mga kapatid na yung mensahe pala ng pagpasok na matagumpay ni Jesus sa Jerusalem, nagpapakita sa lahat ng may-ari ng bagay Kaya wala tayong tutol doon. Dapat matutunan lang natin kung ano po yung binigay sa atin. Kaya pag naging Kristiyano ka, lahat po ng binibigay ng Diyos, tinatanggap mo na may pagpapasalamat. Kahit kasimple-simple pong pagkain po, lalo na ngayon, Semana Santa, halimbawa hindi naman ganun po kasarapan yung ating mga ihahanda. May mga iba sa inyo magbabakasyon because we are blessed na magkaroon po ng pera, Hindi ho kasi biro-biro magbakasyon ngayon. Maliit-liit ho siguro 50,000 magagastos ninyo. Pagkasama ninyo buong pamilya, pag talagang extravagant, abot pa ng 100,000 po. Pero sa mga nagtitipid po at nasa bahay po, at mag-e-enjoy po pagdating ng Biyernes Santo kasi meron tayong papanoorin. Kakain tayo kung ano man yung pagkain na ibibigay, bilo-bilo man yan, tinapay man yan, o ano man po yung nakalagay po sa hapagkainan. Ang attitude ng Kristiyano po, lahat ay nanggagaling sa mapagpala at mabiyayang kamay ng Diyos. Kaya hindi tayo mapagreklamo po. Lahat ng bagay ay ginawa ukol sa Kanya, para sa Kanya, at walang ibang pinanggagalingan ng buhay kung hindi ang Diyos natin na may lalang ng langit at ng lupa. Pati yung palaspas na binebenta doon, nakikita nyo sa mga simbahan, sa Diyos yon. Yung sasakyan na sinakyan mo kanina, napakagara kapatid, Diyos ang nagbigay po niyan. Yun pong sweldo po ninyo ngayon. At 31 no nakaraang araw, natanggap po ninyo. Minimum wage man po yan o 6-digit man po yung natanggap ninyo. Kung hindi inalaw ng Diyos yan, hindi ka magkakaroon yan kapatid. Kaya wag na wag po nating sasabihin, magdadamdam tayo. Kahit na yung buhay ng anak nyo kunin ng Diyos ngayon. Kahit na po yung bahay ninyo sirain pa ng Diyos. Kahit ang lahat na mga tinatangkilik natin mawala. Ano pong sabi ni Job? Napakaganda po. Sa 1:21 hanggang 22 ng aklat ng Job. Ipinanganak ako na walang-wala sa mundo na ito. Ako naman po'y babalik sa Diyos na walang-wala. Purihin nawa ang pangalan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya kung halimbawa Holy Week, ano pong ginawa nyo sa bahay? Pastor, bumili lang kami ng karyoka. Masarap po ba yung karyoka? Hallelujah. Nakakakita nga ako ngayon yung mga nakabalot marami niyan Alam nyo pala pagka lalawakan mo lang yung pag-iisip mo, hindi ka magugutom pala ngayon Siyempre, laman tayo ng Quiapo ngayon, Malapit sa Quiapo. 13 pesos lang, nandun ka na. Ano yung pwede mong makita doon? Meron pala mabibili kayo na nakalagay po sa dahon ng saging na binudburan po ng kaunting piraso po ng adobo siguro yun ng manok ko. Pastil yung tawag nila. Pastil. 15 pesos. 10 piso lang yung dati. Siyempre, nagmamahal may inflation din. Pero busog ka na, nakakain ka nun With a thankful heart po, na Lord, maraming salamat po dito sa pastil na ito Pantawid gutom na pala. Hindi naman po kailangan po magreklamo rin pala yung mga Pilipino. Marami tayong pwedeng kainin kapatid Minsan malapit lang kami doon po sa mga talipapa po roon tinitignan ko kamote lang, ilaga nyo po. May mapagpasalamat na puso ka, may namerienda ka na.
Minsan po, yung tubig gripo ho, sabi ko dati, di ako nainom ng tubig gripo, lalo na dito sa Marikina, kasi yung mga lumang tubo po rito, gawa po sa ano eh. Yung lumang-luma na, kaya pag inano nyo, may kalawang kayong matitikman eh. Pero yung mga bagong tubo ngayon ho, pwede palang inumin ng derecha ho yun. Hindi naman ho sasakit yun dyan. Pero ipag-pray nyo muna. Mahal-mahal ho ng ano. With a thankful heart, ano? Kasi Diyos ang may-ari po nun eh. Lahat ng tinatangkilik ho natin, ako, lahat ho ng nangyayari sa buhay. May mga pagkakataon hindi natin pinaplano, pero ang Diyos ang gagawa ng pagkakataon para iitaas ka po sa kalalagayan mo. Huwag kayong mag-struggle, kapatid. Ang prayer ko palagi, kung kalooban mo magaganap, kung hindi mo kalooban, Panginoon, hindi magaganap. Hindi na ako nananalangin na, Lord, sana ilagay mo po ako sa ganyan, ganyan, ganyan. Hindi. Pag gusto ng Diyos, ilalagay ka niya in positions of prominence kahit hindi mo gusto. Lord ang maglalagay sa iyo eh. Kahit na ayaw niyong yumaman, pag ang Diyos ang gusto magpayaman sa inyo, yayaman kayo, kapatid. Hindi ko kinakailangan magdiktang bilhan niyo ako ng kotse. Ang Lord ang magbibigay sa amin noon. Bakit ho? Siyang pinanggagalingan, daluyan lang tayo lahat ng pagpapala eh. Kaya huwag kayo ma-offend pagka po nagbigay kayo. Oy, salamat kay Lord sa buhay mo, Sister Emmy. Hindi ho ba? Kasi ganun ho yan eh. Oy, salamat sa buhay niyo po. Halimbawa ho, Sister Linda. Asan si Sister Linda Soriano? Oh, salamat ho sa pakain mamaya Sabihin nyo naman na happy birthday kay Sister Linda. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sister Linda, 2 taon na lang. 2 years na lang po. Di ba? Puro discount na. Blessing yun. Blessing po yun, kapatid. Kaya nga lang ho, no, kami nagtuturo kami rito. Katulad halimbawa ho, yung mga shortcut ng ganon. Siyempre, pinagbabawal namin yung mga pinagbabawal na technique ho yun eh. Baka mamaya ho yung, ay salamat pastor. Yung mga kaibigan po namin, yung nanay ko senior. Kaya pati ho yung mga gamot na bibili ko, papasok ko na lang sa nanay. Siyempre pinagbabawal na technique yon. Pero kapatid, kung halimbawa ho, pastor, hindi naman ako tinatablan yan. O di bahala kayo ho. Kasi one time ho, sinabi ko ho yan, ang dami ng ayaw mag-church. Sabi ni doktora, ayoko na mag-issue sa inyo ng ano, sinabi ni pastor, bawal na yan. Ayoko naman hong pasakitan kayo ng ganon. Sabi ko, as much as possible, ayaw ko ho sana na nagloloto tayo. Pero kung tumataya kayo sa loto, kahit na pinipreach po, kayo po ang ano niyan, magiging accountable po. Wala po ako sinasabi rito na pag ginawa nyo yan, hindi na kayo mahal ng Diyos. Iniiwan ko lang po yon. Na nais ko sanang iparating po sa inyo, mga kapatid, lahat, hiningan nyo, tibok ng puso. Yung napakagandang apo ni Sister kanina, ni Brother Glenn, Sister Aster. Pinahiram yon, pero Diyos ang may-ari nun. Can we say amen? Napakaganda, pahiram po yon. Tatandaan nyo, may-ari nun ang Diyos. Kaya nga dinededicate po eh. Yung trabaho natin, Diyos ang may-ari. Itong Semana Santa, makakapagpahinga kayo, be thankful with our heart. Lord, ay naku, ang dami ho kasing ginagawa talaga. Within 1 week ho na walang gagawin, hindi ho ba napakagaan sa kalooban? Can we all say amen? O baka, pastor, wala naman akong gagawin, pero ako ho yung nakatokang magpinitensya ho eh. Sana wala na akong masumpungan dito, nagpapalo-palo kayong ganyan sa Guagua, Pampanga, kapatid ha? Kasi unang-una ho, baka ho ma-infection pa kayo nun. And Jesus Christ died once, hindi na pa ulit-ulit. Pastor, nag-ano ho kasi ako nag-sideline. Ano sideline mo? Pabasa. Nang si Judas ay nadulas, 3 balbas ang nalagas. Father, binibiro ko lang kayo ha. Nakatune in yung mga pari natin sa UST. Pero may mga ganun ho kasi, sinasabi pa ho nila yun eh. Pero bakit ho? Ang salita ng Diyos, ini-internalize yan. Hindi binabanggit ng programa na ganon. Bakit ko po nasabi sa inyo? Kasi, wala naman tututol po dito, pati po yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, pagmamay-ari ng Ama yon. Kaya lahat ng ginagawa natin pag Semana Santa, nanggagaling lang yan sa biyaya ng Diyos. Tingnan nyo pa yung ikalawang itinuturo sa atin. Pangalawa, sabi po dito, ang Diyos ay gagamit ng mga maliliit na bagay. Pastor, hindi ako pwedeng gamitin ng Diyos. Bakit ho? Hindi ako nakapag-aaral eh.
Pastor, lalong naman ako, hindi ako pwedeng gamitin ng Diyos. Bakit? May problema ako sa pagsasalita. Bulol po ako eh. Naalala niyo ba si Moses? Hindi ako po pwede, Pastor. Bata pa ako. Sino naalala niyo doon? Naalala niyo si Jeremias? Sabi ni Jeremias, ako'y bata pa, hindi pa ako po pwede ho. Sino pa po yung mga ginamit ng Diyos na akala nila hindi sila pwedeng gamitin? Ito pong pagkakataon na ito, nakakita ang Diyos ng asno. Alam niyo po, ang mga kabayo po, iba-iba pong klase ng kabayo. Yung tinatawag nating stallion po, no? Isa sa pinakamahal yan, makalakating milyon ho yan eh. Okay? Sino po yung dati pong taga Santa Ana rito? And there they go, unto the finish line. Kung alam niyo po yung sinasabi ko, dahil yun ang nilakaran natin nung dating masamang tao po, mahal ang kabayo. At lalo na sa mga pandigma, yung mga white stallion na yan, napakamamahalo niyan. Bagay na bagay kay Jesus, kasi papasok sa Jerusalem, hari ng mga hari. Meron naman tayong tinatawag na colt. Hindi ho yung Colt 45, yung iba ho kasi sa atin, naisip po. Yung colt po, yan naman po, medyo malaki-laki rin kabayo yan. Pwede rin ho niyang gamitin ho yan, kapatid. Pwede. O kaya ho, pwede ho gumamit ho ng kabayo ho na Tagalog na makikita natin, O lalo tigit po, pwede po siyang gumamit ng karwahe, pwede po siyang gumamit ng jet plane kung gusto niya, pwede siyang gumamit ng tangke, pwede po sabihin ng Panginoon, tangke, kahit hindi ka pa naiimbento, dahil ako naman may gawa sa iyo, magkaroon ng tangke ngayon. Pero bakit pinapakita ng Diyos ang kahalagahan po nitong asno? Because, ang sabi ng Biblia, sabi po dito sa Lucas 19:28 hanggang 35, ang sabi po dito, dinala nila kay Jesus ang asno, at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, siya ay pinasakay nila. Hallelujah. Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, sasakay sa isang napakababang uri ng hayop, asno. Ano ho ba yung asno? Yung asno ho, hindi makatakbo ng mabilis ho yan. Yung asno ho, napakaliit ho niyan, kapatid. Pag ako ko sumakay ho dyan, pilay ang asno, kapatid. Dahil maliit lang naman ho talaga ho yan. Pero what is the symbolism? Ang dami kasing pinahayag po sa Biblia. Napakadami po ng ipinahayag sa banal na kasulatan. Halimbawa ho, kapatid. Dito po sa aklat ng Zacarias 9:9, alam niyo po ba, ito po palang asno ay palatandaan po ng kababaan ng kalooban. Kasi si Jesus Christ po, mababa yung kanyang kalooban. Kaya ang sabi po ng Zacarias 9:9, O Sion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang iyong awitan, pagkat dumating na ang iyong hari na magpapatagumpay sa iyo at magpapawagi. Darating siya na may kakapumbabaan, ang sabi po, o kakapumbabaan, sapagkat sa batang asno siya sasakay, ang sabi ng Biblia. Tignan niyo ho, siya po'y maghahari with a humble, with a broken, contrite heart. Maghahari ang Diyos na mababa ang kalooban niya, at ang sabi po rito, sa batang asno ang kanyang sasakyan. Ang donkey po is a symbolism of humility. Kahit na may pagmamalaki tayo sa buhay, kahit na tayo po'y may sinabi, kahit na malalaki po yung bahay natin, kahit na tayo po'y kinikilala sa lipunan, kaya po ba nating magpakumbaba po, gaya ng ginawa ni Jesus? Minsan may mga bagay po na gustong-gusto nating ipahayag, I have been very successful on this part. Pero ang Diyos kumikilos Sometimes we have to put it in our heart na yung mga bagay na yan, gaya ng una po nating pinahayag, kung hindi pinahintulutan ng Diyos, hindi magaganap sa buhay natin. Kaya, ano ho yung way of life natin? Sana nakatungtong pa rin sa lupa, gaya po ng asnong ito. Kahit na ho tayo pinagyaman ng Panginoong Diyos, nakikisama pa rin tayo sa mga mahihirap, kahit na ikaw po'y may sinabi na sa lipunan, na mga kinakausap mo pa rin yung mga taong walang-wala, na gaya po ng sinasabi po ng banal na kasulatan, yung magandang simbolo po ng asno na ito, nakita natin sa pamamagitan po ng buhay ni Jesus. Gayon din sinasabi, mga kapatid, sa aklat ng unang Korinto. In the book of 1 Corinthians, chapter 1, verse 27 to 28, ang sabi ng banal na kasulatan,
Pinili ng Diyos ang mga bagay na hinamak ng sanlibutan na ito, ang mga bagay na walang kwenta, ang mga bagay na wala pong sinabi, ang mga bagay na maliliit upang hamakin ang mga taong nagmamalaki laban sa Kanya. Kaya magpasalamat kayo sa Diyos. Pastor, bet ako napili ng Panginoon. Dating hold-upper ako talagang marumi buhay ko. Kasi gusto nga ng Diyos, maluwalhati siya sa kaliit-liitan ng buhay mo, makita na ang Diyos po ay may magagawa para ikaw po ay kanyang isalba, iligtas, baguhin. Kahit na anuman pong kaliit-liitan ng kalagayan natin sa lipunan. Alam niyo po yung asno, hindi lang po pagpapakumbaba, simbolismo po niyan Ang dami pong tinutukoy dito mga kapatid. Sa unang hari po, 1:33. Pag nakita niyo po, mismo po si Haring Solomon, nung ipinaparada siya bilang hari, pinakita rito. Pinasakay po siya sa asno. Bakit? Because King Solomon wants his leadership to become humble before the sight of God. Hindi nagbayabang si Haring Solomon. Ang sinakyan niya sa unang hari, 1:33 po, asno, donkey. Ang sabi pa ho dito sa aklat ng hukom, 5:10. Kilala niyo po yung mga hukom. Isa po sa mahusay na hukom na babae, si Deborah po, at yung kanyang katuwang si Barak. Siya po nag-aawit. Sabi po ni Deborah ganon sa aklat ng hukom 5:10. Na lahat na nagpupuri kay Yahweh, sumakay ng mga asno. Biruin yun kapatid. Lahat na nagpupuri, pwede naman magpupuri ka, sasakyan natin stallion. Bakit sinasabi po? Gaya ng akin pong pinapahayag, lahat ng kinukwento ng Biblia, tumutungkol lahat kay Jesus. Kaya kung babasahin niyo po, ito yung simbolismo ng asno, naganap na para kay Haring Solomon. Tingnan niyo po, pinakita na parang si Haring Solomon, si Kristo, pinakatanyag na hari, sumakay sa asno. Ito pong si Deborah, habang umaawit sila, inutusan niya lahat na nagpupuring sumakay ng mga asno. Parang ganun din yung ginawa ni Kristo. At sa ikalawang Samuel, dito po sa 16:2, nung si Haring David po, in the book of 2 Samuel, chapter 16, verse 2, nung po si Haring David po ay kinubkob ng kanyang anak mismo na si Absalom. Ang sabi po sa kanya, ng isa po sa katiwala po ni Mephiboset, ano pong sabi po ni Mephiboset, yung katiwala sa kanya, mahal po na hari, para hindi kayo mahuli ng inyong anak na si Absalom, sumakay po kayo sa asno. Hallelujah. Ang donkey po is a symbolism not only of humility, but it is also a symbolism of peace. Kapayapaan nga na binibigay ko sa inyo, hindi ng kapayapaan ng mundo na ito, kapayapaan po na nagmumula sa akin ang ibinibigay ko sa inyo, ang sabi ni Jesus. Kaya po, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Ang Diyos po'y gumagamit ng mga maliliit na bagay, ayan po, kagaya ng asno. Kaya wag ho kayong magsasabi sa sarili nyo, Pastor, wala po akong degree sa theology. Hindi ka gagamitin ng pastor kahit na mataas pinag-aralan mo pag mayabang. Pastor, hindi po ako katulad po ng mga preacher po magaling magsalita. Si Moses nga po, bulol. Ito nga pong si Isaias, marumi yung bibig. Ginamit ng Diyos. Kayo pa sasabihin niyo, Pastor, wala po akong karunungan. Ikatlo, tignan niyo po yung tinuturo dito. Ang Diyos ho, ay naturalmente ho yan, pagsisilbihan po siya ng lahat ng makakakilala sa Kanya. Pagsisilbihan siya ng lahat po ng makakakilala po sa Kanya. Babalik lang ho tayo dito po sa aklat po ng Lucas, dito po sa chapter 19, at dito po sa verse 36 po hanggang 38. Ano pong sabi ng Luke chapter 19, dito po sa verse 36 to 38. Sabi po dito ng Biblia, hallelujah, ayan po, sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit at papuri sa kaitaas-taasan. Purihin po ang ating Panginoong Diyos. Habang pumapasok po siya, sabi ng verse 37, nang siya ay malapit na sa lungsod, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng mga alagad niya at malalakas na nagpuri sa Diyos dahil sa kahangahangang pangyayaring kanilang nasaksihan. At sinabi nila, pinagpala ang haring dumarating sa pangalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, papuri sa kaitaas-taasan. Makakapagsabi ho tayo ng ganon, papuri sa Panginoong Diyos,
Salamat, Panginoon. Dakilain nawa ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. We give thanks and honor and glory and power kung tayo ho talagang nakakakilala sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, ang tao po, once na pinili ka ng Diyos, magkakaroon po tayo ng kaliwanagan. Ang tawag ho doon, illumination. Mauunawaan mo Biblia, maa-appreciate mo yung kaliit-liitang ginagawa ng Diyos sa inyo. Minsan nga, kahit magkasakit ng cancer yung anak mo, yung heart mo po magiging masayahin pa sa Diyos eh. Bakit ho? Kakaiba naman mga Kristiyano, pastor. Nagkaroon na nga ng sakit, masaya pa rin. Kasi alam mo po, nakatagpi po lahat ng nangyayari sa buhay ng isang mananampalataya sang-ayon po sa kalooban ng Diyos. Hindi mo po pwedeng ihiwalay po yun na lahat na lang mararamdaman natin, puro kagalakan, puro saya. Hindi ganun ang buhay po eh. Pag nakakaranas tayo ng pagsubok, magdiwang po tayo. Kaya yung mga taga-Israelita po, nung pumapasok si Jesus, doon po nila winagaywa yung palaspas. Kaya ho, pag may palaspas kayo, winawagayway po yan. Pero hindi po yan pinababasbasan, palatandaan po yan na wina-welcome nyo si Jesus, nagpupuri kayo, nagpapasalamat kayo, dumadakila kayo. Bakit ho? Alam ninyo na kayo po'y hinirang ng Diyos, tinawag kayo ng Diyos, at ang lahat ng makapagpupuri sa Kanya ay yaman lamang pong lahat na nakakakilala sa Kanya. Kaya ang Diyos po, pagsisilbihan lamang po ng lahat ng taong nakakakilala sa Kanya. Hindi kayo pwedeng umattend ng church na ito na wala kayong Kristo sa puso. Otherwise, mawawala kayo. No offense po sa mga hindi na uma-attend, ha? Huwag kayong magagalit sa akin. Kung sa iba naman po uma-attend, God bless you po. Pero alam niyo ho ba, napakahalaga ng basbas ng pastor. Kasi pride po yun, paglilipat tayo na hindi tayo nagpapabasbas sa pastor. Hindi naman magagalit ang pastor po kung lilipat po kayo sa CCF, kapareho ho yun eh. O kaya lilipat po kayo limbawa sa Victory. Okay ho yun. Pero yung talagang minatigas mo yung loob mo, buong pamilya kami aalis dyan. God bless sa'yo, pinapanalangin ko po kayo araw at gabi, at sana po matagpuan ninyo po yung tunay na kapayapaan. Alam niyo, huwag kayong magagalit kung ang pastor po hindi palagi nagbibigay ng pagkain. At sana huwag niyo sasabihin, hindi tunay na kapamilya si pastor dahil walang pagkain sa amin. Kapatid, kaya ako hindi kita binibigyan ng pagkain na araw-araw, gusto kong tumagal pa buhay mo. Tanungin mo sa Diyos, bakit ang mga nakapaligid sa'yo pinapakain ka? Dahil gusto ka na nilang graduate, kapatid. Sana makita nyo po kung ano ho yung ano. Hindi porke hindi nagbibigay ng pagkain yung pastor, hindi na tunay na kapamilya. Alam ko masakit ang sinasabi ko kung minsan, kapatid, pero ang katotohanan ho kasi magpapalaya po sa atin ho eh. Totoo ho yun. Every time po, natuwa ko dun sa bata kanina, pumunta lang ho yung baby rito, yung apo po niya, para magpa-bless ho. Can we say amen? Pwede naman sa iba, hindi ho ba? Pwede naman ho sa Concepcion Parish Church. Pastor, gusto namin dito, may libreng palaspas. Pero biro nyo po yung inisyatibo. Yung bata, dumaan sa init, pumunta po doon. Just for a simple prayer po na, Lord, gabayan nyo po ang bata na ito. Kasi alam nyo po, yung heart po natin, dudurugin talaga ng Panginoon yung ho yan eh. Para maging katulad po ni Kristo, mababa yung kalooban katulad ng asno. At atin makikita po, talagang sisigaw tayo, may pagpupuri, pagpapasalamat, kasi tunay tayong naglilingkod sa Diyos. Pero pag masama tayo, kahit na anong gawin yung attend sa church, ika-apat, tignan yung mangyayari. Pagka talagang masama tayo, ang Diyos tatalikuran ng mga masasamang tao. Kahit na anong gawin ninyo. Sabi po dito sa Lucas 19, dito po sa 39, ano po sabi po ng Luke chapter 19 verse 39 to 40? Sinabi naman sa kanya ng mga pariseo, ng mga ilang pariseo na kasama ng karamihan, Guro, tingnan nyo ho, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. At sumagot naman si Jesus, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ito ang sisigaw. Hindi kasi lahat to matutuwa sa atin eh. Lalong-lalo na mga kapatid, nagpupuri tayo, ay may mga magagalit. Bakit sila magagalit ho? Kasi masasamang tao po sila. Alam niyo po yung mabuti at masama sa Diyos, iba ho kasi ang meaning eh. Ay pastor, mabuti siyang tao. Bakit ho? Palabigay siya. Hindi ganoon ang mabuti ho sa Diyos. Ay pastor, kayo hindi mabuti kasi hindi kayo namamansin. Yung pastor ho namin, napakabuti ho. Bakit ho na sabi niyong napakabuti? Kasi wala siyang kaaway sa church. Lahat ng sinasabi niya ho, gusto namin.
Pag-isipan nyo nga mabuti ho mga kapatid kung sino ho yung mabuting pastor. Yung pastor ho na ayaw kang mapahamak sa impyerno kaya sasabihin nyo masakit na totoo. O yung pastor ho na bobolahin kayo para dumami ang miyembro ng church. Kaya titignan nyo ho, pag talaga hong na kay Kristo ka, kahit na ho anong sakit ng Biblia, lalo kang kakapit. Alam nyo ho kung ako ay inilagay din ng pagkakataon. No? Halimbawa ho, no? Talagang ayaw ko yung pastor, masakit yung mga sinabi, nagparinig ng hindi magaganda, talagang binatikos ako ng binatikos. Hindi ako aalis sa church, bet ako aalis kasi mahal ko yung pastor ko and I will stand for my pastor and I will intercede for my pastor and I will be praying for my pastor kung sakaling nagkakamali siya, baguhin siya ng Lord at kung sakaling ako naman nagkakamali, lalo kong yayakagin ang buong pamilya ko na magsilbi sa Lord sa church na ito. Halimbawa ko, sumama loob ko, iiwan ko yung pamilya ko rito, iiwan ko yung asawa ko, mag-church siya. At kung ako man ay nasaktan, walang kinalaman ang pamilya ko. Can we say amen? Mananatili dito, kapatid. Bakit ho? Pag masama ang budhi natin, ayaw na nating mapakinggan yung sinasabi ng Biblia. Ayaw na nating mapakinggan ang aral ng pastor. Ayaw na nating dumalo ng church. Kasi po, masama yung budhi natin eh. You cannot stand a chance. Sabi po ulit ng 39, sinabi sa kanya ng mga ilang pariseyong kasama ng karamihan, lahat ho nagre-rejoice. Papuri sa Diyos sa kaitaas-taasan. Pero anong sabi po ng mga pariseyo? Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Hindi namin nagugustuhan. Ayaw namin yung preaching. Ayaw namin ho yung mga lumalakad nagpupuri po. Hindi natin maaalis yan. Sabi po dito sa Lucas 19:35, Guro, patigilin ninyo ang inyong mga alagad. Iiwan ko po ulit yung katanungan sa inyo. Handa ba ninyong buksan po ang Jerusalem para ho matagumpay na pumasok si Jesus? Doon po sa katanungan na yon, ano po yung Jerusalem ngayon? Hindi na ho yan yung lugar eh. Handa ho ba kayong buksan ng Jerusalem para si Kristo po ay matagumpay na pumasok? Bilang pangwakas, sabi po ng aklat po ng pahayag, dito po sa pahayag 3:20, tignan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, sino na po yung Jerusalem ngayon? Kung di rin gininuman, sino yung ninuman? Ang mga mananampalataya. Kung di rin ginang Jerusalem ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Purihin po ang Panginoong Diyos sa mga aral na ito. Palakpakan po natin ang ating dakilang Ama. Naanyayahan ko po na tayo po lahat ay tumayo at patuloy tanggapin lang po natin ang pagpapala. Pagkatapos po nito, itutuloy-tuloy ko na po yung prayer para maihanda rin po natin yung ating pagsasalu-saluhan sa banal na hapunan. Sige po, tayo po lahat ay yumuko. Ama naming makapangyarihan sa lahat, nakikita namin po ang sanlibutan ngayon. Nagdiriwang po sila sa araw ng palaspas. Panginoon, mas malalim na kahulugan ang ipinagkakaloob nyo sa lahat ng inyong hinirang at sa lahat ng mga mananampalataya. Ang palaspas na ito ay kapahayagan po, Panginoong Ama, na ikaw ang may-ari ng lahat ng bagay. Wala kang ninakaw, wala ka po, Panginoong Diyos, na pinanghawakan na hindi sa iyo. Maging ang asno na pinakuha mo, Panginoong Ama, sayong-sayo po at walang makakatutol po, maging ang buhay namin anytime na kunin mo, sayong-sayo po, Panginoon, naming ipagkakaloob. Panginoon, maraming salamat po kasi ang asno po ay simbolo po ng kababaan ng kalooban, na pwede ka naman pong sumakay sa mga magaganda at matitipunong mga kabayo, pero ninais nyo po na ikaw po ay dalhin ng isang napakaliit po at batang asno. Salamat din po, Panginoong Ama, dahil kami po na mga bagong Jerusalem ngayon, ang mga hinirang mo, magpupuri kami, magpapasalamat kami, dadakila kami at magbibigay po ng pinakamataas po na papurit kalawalhatian sa inyo. Sapagkat kami po ay nakakakilala sa inyo at kayo po ay nakakakilala sa amin, kaya ikaw po ay pararangalan namin gaya po ng pagpasok ninyo ng matagumpay sa Jerusalem. Ngunit ako po'y nananalangin nawa, Panginoon, ay wala pong maiwan sa amin na gaya po, Panginoon Diyos, na may mga puso pong hindi kumikilala o mga masasama po na nais patigilin ang inyong mga aral, na ayaw pong marinig ang lahat ng mga kapahayagan na ito. Sapagkat katulad ng mga pariseyo, ang sabi nila ay patigilin ninyo ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Panginoon, inihiling po namin, lalo na po sa pagpasok ng Semana Santa, bigyan niyo po kami ng pagninilay-nilay. Wala naman po kaming gagawin sa bahay. Nawa po'y simulan namin, Panginoong Ama, ang pagbabasa po ng aklat ng Juan.
Kahit po 3 chapter araw-araw o kaya po 1 chapter po hanggang matapos ang Semana Santa, may maiwan po kami, may mabaon po kami, may mapagbulay-bulayan po kami, Panginoon, para lalo ka naming makilala, Panginoong Hesus, bilang aming Diyos at tagapagligtas. Gayon din po ang aking kahilingan, Ama. Ngayong araw na ito, iluluwalhatiin ka namin sa pamagitan ng pagpira-piraso ng tinapay. Ikaw ang kumilos, Ama, na ang mga pag-inom namin sa saro bilang tanda po ng inyong dugo at ang inyong paglilinis sa kasalanan ng sangkatauhan ay maganap po sa aming mga buhay, Panginoong Ama. Pasbasan niyo po ang lahat ng mga inumin na ito at gayon din naman po ang mga tinapay na amin pong pagsasalu-saluhan na sa banal na hapunan na ito, patuloy na maluwalhati ka at taglayin namin, Panginoong Diyos, ang lahat ng kagalingan na sinasaad po ng inyong banal na kasulatan. Kaya, Panginoong Diyos, luwalhatiin ka nawa po, maging ang mga naka-live po ngayon, na kahit hindi namin sila kasama po sa loob po ng church na ito, Panginoong Ama, ay maparangalan ka po nila sa pamagitan po ng pag-inom na ito, sa pamagitan po ng pagkain ng tinapay na ito, na ang lahat ng ginawa niyo po sa krus ng Kalbaryo, alalahanin po namin ngayong Semana Santa, patuloy na manatili sa aming puso. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan na kanyang binigay ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang manalig o manampalataya kay Jesus ay hindi na mapapahamak, kung hindi bibigyan niya po ng buhay na walang hanggan. Panginoon, ang mataas na kapurihan at kalwalhatian ay tanging sa iyo lamang, sa banal na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Mga kapatid, pwede na po kayong maghanda po ng ating kakainin at iinumin po. Bibigyan ko po kayo ng mga 2 minuto po para makapaghanda po. Praise God, hallelujah, hallelujah. Ay, yan na lang. Praise God, hallelujah, hallelujah. Sige po, inaaniyahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Pastor, bakit po natin ginagawa ito on the first Sunday po ng buwan? Ito po, mga kapatid, ang pinakamahalagang ordinansa po ng isang church. Ang church po, hindi po yung organisasyon, ano po. Ang church po ay kalipunan ng mga mananampalataya. Ecclesia, no? Kalipunan ng lahat ng believers na mga tumanggap kay Jesus. Bakit natin isinasagawa po ito? Iniutos po kasi ng Panginoon kay Pablo ho eh. Ngunit ito pong pagsasagawa na ito, kapatid, honesty is the best policy po, ano ho. Pag meron pong galit yung puso ninyo, meron po tayong nagawang kahalayan, hindi pa natin nahihingi po ng kapatawaran. Ganito po ang paalaala. Gagawin ko po salita na mas mabigat, babala, para po pag kami mga mabibigat pa tayong kasalanan, hindi natin nahihingi ng tawad, hindi po muna tayo mag-take. Mas ma-appreciate po ng Lord yon. Sabi po ng banal na kasulatan sa unang Korinto 11:27 hanggang 30. Kaya ang sino man na kumakain ng tinapay at umiinom sa saro ng Panginoon, sa paraan po na hindi nararapat, ay nagkakasala sa katawan at sa dugo din naman ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom po mula sa saro. Sapagkat ang sino man na kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom din naman ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ng marami sa inyo at ang ilan na nga po ay nangamatay. Pwede po tayong maging masakitin, pwede po tayong manghina, pwede po tayong mamatay pagka humali yung puso. Kaya po pag mali, mga kapatid, huwag mo nang magte-take. But,
meron ding sinasabi ang Biblia, kung ipapahayag natin ang lahat ng ating mga nagawang pagkakasala, siya po ay mabuti at tapat na tayo po ay patatawarin at lilinisin po tayo sa lahat ng ating nagawang mga pagkakasala at karumihan. Kung handa na po tayong humingi ng kapatawaran, pwede ko hubang anyayahan kayo na yumuko at tayo po ay humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating nagawang kasalanan para maging karapat-dapat tayo sa umagang ito. Oh, hallelujah, Lord. Panginoon Diyos, we are broken, wretched, continuously sinful people in the presence of an almighty, holy, and good God, Panginoon. Kami po ay masama. Kami po ay punong-puno ng karumihan. Kaya Panginoon, patawarin niyo po kami. Kami po ay hindi po naging tama sa lahat ng pagkakataon. At wala po ni isang segundo po na hindi kami nagkakamali laban sa presensya niyo. Have mercy upon us, Father. Patuloy na hugasan po kami. As far as the east is from the west, so far as you have cleansed us from all our unrighteousness and all our uncleanliness, Panginoon Ama. Kaya sa umagang ito, Panginoon, wag nawa kaming datnan ng lahat ng mga babala po ninyo. Kinakas out namin ang mga sakit, kinakas out namin ang lahat ng mga spiritual and bodily weaknesses, lalo't po kinakas out namin ang mga biglaang kamatayan, Panginoong Ama. Kaya sa umagang ito, basbasan niyo po ang tinapay, simbolo ng katawan ni Jesus, ang aming iinumin sa saro, simbolo ng kanyang dugo po, nansabi po sa inyong banal na kasulatan ng siyang naglinis po sa kasalanan ng sangkatauhan. Maraming salamat, Ama. Ang mataas na papuri at pagdakila ay tangi sa iyo lamang sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord Jesus Christ. Sabay-sabay po nating hawakan ng tinapay. Ganito po ang sinasaad ng banal na kasulatan sa unang Korinto 11:23 patuloy. Sapagkat ito naman ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at siya ko namang ibinibigay sa inyo. Noong gabi na siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesukristo ay dumampot ng tinapay at siya'y nagpasalamat at kanya pong pinagpira-piraso yun at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog ko para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Purihin ka, Panginoong Hesus. Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Thank you, Lord Jesus Christ. Napakabuti niyo. Ngayon naman po ay hawakan po natin ang baso o ang saro. Napakaganda po ng pangako ng Hebrews chapter 9 verse 22. Sabi po ng banal na kasulatan, kung walang pagtigis ng dugo ni Kristo, ay wala pong ikapagpapatawad ang lahat ng ating nagawang pagkakamali. Kaya tayo po ngayon ay magdiwang, tayo po ay magpasalamat sa Diyos, sapagkat tayo po ngayon ay lilinisin po sa pamagitan po ng kanyang banal na dugo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, matapos maghapunan ay dumampot din siya ng saro at kanyang sinabi, ang saro na ito ay ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito ay gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom kayo sa saro na ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin ka, Panginoong Hesus, sabay-sabay po nating inumin. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa patuloy na paglilinis at kaligtasan na tinanggap po namin. Ang mataas na papuri at pagdakila ay tanging sa iyo lamang sa banal na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Ngayon po, ihanda po natin ang ating mga kaloob at ikapo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Tunay nga po, Panginoon, na kayo ang may-ari ng lahat ng bagay sa mundong ito, maging ang aming buhay ay utang namin sa inyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, nawa ay maipakita namin ang pag-ibig namin sa inyo sa pamamagitan ng aming pagkakaloob, O God. Sabi mo nga po sa inyong mga salita, maraming bisis kaming nagnakaw sa inyo, Panginoon. Kaya kung kami, Panginoon, ay magtatapat sa pagkakaloob ng aming mga ikapo, kayo, Panginoon, ay Diyos na buhay na magbabalik sa lahat ng ito, Panginoon. Kami ay pagpapalain nyo. Kung susubukin namin kayo at kami ay magtatapat, inyong bubuksan ang durungawan ng langit upang ibuhos sa amin ang mga bagay na mga kailangan namin na wala kaming sukat pagkalagyan, O God. Maraming salamat sa mga pagpapala, Panginoon, na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin, O God.
Maraming salamat sa mga trabaho, Panginoon, na patuloy mong ginagamit, na daloyan na yung pagpapala. Maraming salamat sa mga negosyo, O God, na patuloy mong pagpalain, O Lord, upang maipagkaloob nila ang mga nararapat para sa inyong iglesia, O God, na maging daloyan sila ng iyong pagpapala, O God. Maraming salamat sa mga anak mo patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng pagkakaloob, pagbibigay ng kanilang mga ikapo, ng kanilang mga mabubuting ani, Panginoon, upang matugunan ang pangangailangan sa inyong iglesia, O God. Nawa ang mga kaloob na ito ay magamit lamang sa ikalalago ng iyong ubasan, O God. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng mga magiging daloyan ng iyong pagpapala. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, kagalingan, at patuloy na biyaya sa lahat ng pagkakataon sa kanilang buhay. Ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. May galang sa aking pagbibigay, buong puso ay aking iaalay. Ako'y tapat, sa'yo'y maglilingkod, pagkat ikaw, Jesus, ay aming Diyos. Bubuhos ang biyaya, babaha ang pagpapala mula sa iyo, Jesus. Purihin ka. Hallelujah. Purihin ka. Hallelujah. Itaas ang ngalan niya. Hallelujah. Sambahin ka, O Panginoon, mahal kita. Dadako na po tayo sa ating mga pagbati. Happy birthday po! April 2, happy birthday Sister Linda Soriano. Amen. April 5 po, Brother Paulo de la Rosa at Sister Erica Duavi. Wala pong mga anniversary. Siguro po pag-pray po natin yung may mga kaarawan. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng nagdaraos ng kaarawan. Lalong-lalo na po kay Sister Linda, O God, kay Brother Pao, kay Sister Erica, Panginoon. We pray, O Lord, na pagpalain mo po sila sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Dalangin namin na patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, iiwas sa anumang mga karamdaman, at patuloy na maging mabuting halimbawa sa kanilang pamilya at daloyan na yung pagpapala, Panginoon. We pray also, Lord, ang karunungan at katalinuhan ay patuloy ipagkaloob mo sa kanila upang sila ay patuloy na magamit sa inyong iglesia, O God. Marami pong salamat sa buhay nila, O Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah, Lord. Ngayon naman po, patuloy po tayo na mayroong Bible study every Wednesday po, alas 7 ng gabi. Inaanyayan namin kayo via online po yan, via messenger po. Sana po maka-attend kayo kahit anong ginagawa nyo, pero kayong makapakinig sa mga salita ng Panginoon na binabahagi ng ating mga pastor. At ang ating prayer meeting naman po, every morning po, alas 5 ng umaga, Monday to Sunday po yun. Walang humpay na panalangin ang ginagawa ng lahat ng mga kapatiran. Kung nais nyo pong sumali, pwede po kayong sumali. Marami po tayong mga
answered prayer na doon. At ganun din po sa tuwing gabi po, ginaganap po ito every Friday, Saturday at Monday po, 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Ngayon po, tinatawag ko na po ang ating pastor para sa closing prayer at final benediction. Tayo po lahat ay tumayo para tanggapin natin ang pagpapala, gabay at patnubay ng Panginoon. Lahat po ng mga elders at mga ministry heads, magpaiwan lang po dahil meron po tayong meeting. At lahat naman po ng a-attend, April 7 po, sa loob ng church po, alas 4, patuloy po. May film showing po tayo, counting merienda, kita-kits po, this coming April 7, Biyernes Santo. Sige po, tayo po lahat ay dumulog sa panalangin. Ama naming makapangyarihan, patuloy na kami po ay magiwahiwalay panandalian. Samahan nawa po kami ng inyong banal na Espiritu. Kasihan po kami ng inyong pong mga anghel. Patuloy na bakuran niyo po kami na kung paanong ligtas kaming nakarating po sa lugar na ito. Uuwi kami sa kanya-kanya naming tahanan na mayroon pong gabay, patnubay at ang bakod po ng inyong pong malabay na pakpak at maingat po na mga kamay. Ama namin, ang lahat ng mga uuwi sa kanilang mga probinsya, gabayan niyo po sila, Panginoong Ama, na maging ligtas po sila sa kanilang mga biyahe. I pray right now for traveling mercies po. Sa lahat naman po ng mga papasyal, kakain sa labas, samahan niyo po sila, Panginoong Ama, enjoyment ng buong pamilya, ng sama-sama po ng mga magkakamag-anak. Maranasan namin, Panginoon, ang lahat po ng buhay na ganap at kasiyasiya. At gayon din naman po, Panginoong Ama, inaalala po namin ngayong araw na ito, lalo tigit po, Panginoon, ang matagumpay na pagpasok mo sa Jerusalem. Nanawa po ang Jerusalem na mga puso namin, kumakatok binubuksan namin ngayon. Ang sabi niyo, Panginoon, malugod kang papasok at makikisalo ka po sa lahat na nag-aanyaya sa inyo. Kaya po sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus, ng pakikipisan po at ng karunungan ng Santo at Banal na Espiritu, binabasbasan ko po ang lahat ng mga hinirang mo na inyo pong mga anak at ng lahat po ng mga mananampalataya. Sang-ayon po sa kapahayagan ng Aklat ng Bilang, 6:24 hanggang 27, binibitawan ko ang lahat po ng bendisyon na ito. Pagpalain nawa at ingatan kami ni Yahweh, kahabagan nawa at subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. That surely goodness and love will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Maraming salamat, Ama. Mataas na kapurihan ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. Lalo na sa ating paggunita, itong paparating na Holy Week, tama lamang na siya ang maitaas, siya ang mapapurihan, siya ang mapasalamatan at masamba sa lahat. Hallelujah, Lord. Ikaw lamang pupurihin ko, ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo sa aming buhay. Sino po ang number one? Ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Minsan pa po, ikaw lamang. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko, pag-ibig mo'y tunay at totoo. At sa aming buhay, o
po, Panginoong Jesus. Ikaw ang number one sa aming puso. Yes, Lord. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Pangamba ko'y mawawala sa piling mo. Kapayapaan. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, Yes, Lord. pangahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Hallelujah, Lord. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko. Panginoong Jesus, ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. At sa aming buhay, Sa aming buhay, ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. ikaw lamang. Ikaw lamang. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ikaw lamang. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, tayo po'y magkamayan, magkalian. Sasabayin ko. Purihin ang ating Panginoon. Panginoong At Jesus, magsama-sama po tayo sa susunod na ikaw ang gawain ng buhay ating ko. Panginoon. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. At sa aming Sa buhay, aming buhay, ikaw ang number one sa aming puso. You're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. problema may dumating. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di magbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo.